Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong pakulo na naman ng mga loyalista. Nagpapakalat sila ng fake news laban kay PRRD. Sabi nila tumakas daw si PRRD papuntang Hong Kong dahil iniiwasan niya yung arrest ng ICC na ilalabas laban sa kanya. Grabe. Ito, post ng Pilipinas Today 5 hours ago. Itong Pilipinas Today na page, klaro na loyalist. Ang mga post nila palagi in support kay Speaker Martin Romualdez, kay PBBM, basta pabor sa administrasyon at mga post nila anti-Duterte. Okay lang sana kung mag-post sila ng totoo na yung ginawa ng Duterte na masama na totoo naman, okay lang. Ito, paninira lang eh. Ito, according to reliable sources, Digong left Davao City at 9 p.m. on Thursday for Manila aboard Philippine Airlines flight number PR2829 and arrived at NAIA Terminal 2 hours later. And suddenly, and secretly, ano secretly na commercial flight yan? Secretly going abroad. Many netizens are asking, holiday or avoid international criminal court? Ito na. This is due to rumors that the ICC will issue an arrest against Duterte in the coming days, who is facing crimes against humanity, charges for allegedly killing thousands of people, including drug personalities, in his implementation of the war on drugs that started when he was still mayor of Davao City until elected as president of the country. The same tune, yung style nila na sinisira nila yung war on drugs ng Pangulong Duterte. Okay, tuloy. Duterte's trip to the country was also hit by the campaign of the PDP Laban senatorial candidates that he supports. Instead of facing the ICC investigation, Duterte repeatedly cursed the International Human Rights Tribunal and insisted that it will not arrest foreigners because he only recognizes Philippine law. Okay? So yan o. Mayroong picture ni PRRD makay sa ito. Tatay Digong, where are you? Sabi nila. Kumakalat ngayon ang litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pasakay ng Cathay Pacific Airways flight CX-912 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na patungong Hong Kong nitong Biyernes, March 7, alas 8:42 ng umaga. Okay, totoo na nagbiyahe ang Pangulong Duterte papuntang Hong Kong kahapon. Ang purpose niya is mag-attend ng PDP senatorial campaign rally sa Hong Kong ngayong araw. I think ngayong hapon. Yon ang dahilan. Hinihintay na siya ng mga kababayan nating OFW sa Hong Kong. Baka ngayon nagsimula na yung rally o mamayang gabi kaya. So ano itong sinasabi ng Pilipinas Today na takot ang Pangulong Duterte, iniiwasan niya ang ICC. Ano ba kayo? ICC pa kayo ng ICC? Trump administration na ngayon. Hindi nyo ba alam, mga loyalista,
na pinatawan na ng Trump administration ng napakabigat na sanctions ang ICC. Hindi na sila makagalaw dahil hindi na sila maka-withdraw ng kanilang financial resources dahil nasa US ang kanilang mga bangko. Ang sanksyon ng Trump administration, ang mga bangko sa US na makipag-negotiate financial transaction with ICC, papatawan ng parusa. Di ang mga bangko sa Amerika, wala na, hindi na nila entertain ang ICC. Kaya ngayon, ang ICC, kawawa, hindi makagalaw. Okay? So, wala nang asim, wala nang palubog na ang ICC habang nandyan ang Trump administration, hindi makagalaw. Kaya ligtas na ligtas si Tatay Digong sa ICC. Kaya tahimik na nga. Nasaan yung mga maingay? Trillanes, Hontiveros, Laila de Lima, ang DOJ Secretary. Bago umupo ang Trump administration, ang ingay nila na nandyan na. Nandito na ang ICC. Ano ngayon? Wala na. Bumaliktad na ang pagkakataon. Okay? So, pasalamat tayo kay President Donald Trump dahil sa sanksyon. Ang number one na purpose ng Trump administration sa pagpataw ng sanksyon against ICC is para protektahan ang Prime Minister ng Israel, si Benjamin Netanyahu, dahil may warrant of arrest siya. Pati yung dating Defense Minister may warrant of arrest galing sa ICC. Yun, pinatawan ng sanction para hindi sila makagalaw at maging safety ang Prime Minister ng Israel. So in a way, indirectly, natulungan ang ating Tatay Digong. So, ano pa ba yung ICC na sinasabi? Lumang tugtugin na yan. Okay? Nandyan ngayon PDP rally sa Hong Kong. Nako, sigurado dudumugin na naman ng tao ang ating Tatay Digong. So, mga kaibigan, magsama-sama tayo. Vote straight. PDP laban para sa pagkapanalo ni BP Inday Sara sa kanyang napipintong impeachment trial. Okay, salamat sa inyong palaging panonood at sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Talaandig Tribe sa Bukidnon dahil namimigay tayo ng yero at pako sa tribong ito para ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito, makikita nyo ang kalunos-lunos kalagayan ng mga bahay ng Talaandig. Tumutulo na ang mga bubong nila. So, salamat at nandyan kayo. Nabibigyan natin sila ng yero at pako. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na may diri sa Masimag, Barangay Tagbak, Bukidnon. So, mo na ni ang ikaapat nga balay sa Masimag nga akong bisitahon. Ayo. Dayon, sa aming balay nga, Bulsot. Oo, maing hapon. Ngapon sad. Oo. Mo na ni ang bulsot nimo nga balay. Nga wa na gid kayo, luwag na gid kayong bulsot. Luwag na gid na. So, gikan karon nag-ulan, so gisalod ra gid ang tubig. Oo. Makita silang sala. Nakasulod sa planggana ang nakuan nila kanang nasalod nga tubig. Ay bulsot na gid kaayo ang ilang yero. Makita nga kuan na gid kaayo. Luwag na kaayo ang bulsot. O kini gatulo-tulo pa gani ang tubig nga gikan sa atop. So kuan na gid kaayo ang ilang yero. Bulsot na gyud. So karon nga nakita naman gid ang inyong balay nga bulsot na, mag-ready na mo og manguha na mo og kahoy kay naa na mi stock nga lansang, pako, plincent nga ihatag sa sama sa inyo nga nagkalisod sa inyong balay og tulo na. Oh.
Og karon unsa ang imong ikasulti nga matagaan na ka og yero? Salamat gid sa Ginoo sa dayon sa salamat po sa nagtan-aw. Oo. Dayon salamat po sa nag-sponsor ani nga kuan programa nga manghatag og sin. Kanang buslot na gyud iyang balay. Daghang gid salamat. Oo, sige, salamat. Sige.